Isang kapitan ng barangay ang nagsampa ng kaso laban sa aktor na naging politiko na si Representative Richard Gomez, isang alkalde at ilang mga pulis dahil sa umano'y pagpilit sa isang nagreklamo na isali si dating Leyte 3rd District Rep. Vicente Ching Veloso sa isang pagpatay noong 2016. Albert Morila, kapitan ng barangay ng Manlawaan, Leyte, ay nagsampa ng kaso laban kina Gomez, alkalde ng Leyte na si Bernard Benjo Remandaban, abogado na si Rem Beryl Veloso at 10 opisyal mula sa Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, CEDG. Isinampa ni Morilla ang kaso para kay Darlito Nunez, kapatid ng pinaslang na biktima noong 2016 na humiling ng kanyang tulong sa pagsasampa ng kaso laban sa akusado. Humiling ng tulong si Nunez noong Setyembre ng 2024 matapos siyang bisitahin 3 beses ng mga miyembro ng CIDG Regional Office 8, Tacloban City at Ormoc City, kung saan siya ay pinilit at tinakot upang magsagawa ng isang sinumpaang salaysay, isinulat ni Morilla. Sinabi ni Nunez na inalok ni Leyte Mayor Remandaban ang kanyang anak na si Aida ng kabuuang 6 na milyon upang magsulat ng isang sinumpaang salaysay na itinuturo ang dating Leyte Solon bilang utak ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Anthony noong 2016. Sinabi pa sa akin ni Aida na sinabi ni Mayor Benjo sa kanya na si Leyte 4th District Congressman Richard Gomez ang magbabayad ng halaga at siya na ang bahala sa lahat para sa kanya at sa kanyang pamilya, isinulat ni Morilla. Sabi ni Nunez na ang Facebook profile ng kanyang anak na babae ay ibinigay kay Attorney Veloso upang makontak nila siya kung magpasya siyang magsulat ng maling affidavit. Sabi ni Nunez na tinanggihan ng kanilang pamilya ang mga alok at natakot na bahala sa mga pangyayari. Isinampa ni Morilla ang kaso para kay Nunez noong Oktubre 23 sa tanggapan ng pangkalahatang prosekutor sa Leyte. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, nasa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are 2 more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate ay hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba nung sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni
ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides? Yes, kanina earlier when Congressman Rog Gutierrez and other members were asking questions to Colonel Marcos, sinasagot naman no ni Colonel Marcos yung patungkol doon sa kwento sa totoong nangyari doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Bye-bye. And somehow he has already given some information to the committee as to kung ano naman yung side o yung version ng story on the side of Colonel Marcos. Yes, sir. Earlier, may mga comments na dinagdag si Colonel Marcos, but we reminded him na hindi pa pwedeng sumobra yung kanyang sagot dun sa tanong na tinatanong ni Congressman Gutierrez, and we promised him that we will give him time later on before we shift to another topic para magkaroon din ng pagkakataon siya sa committee ito na magkwento o mas masagot yung mabigyan ng isang side o isang angulo yung sinasabi naman ni Kerwin Espinosa. And we will give him that later, Your Honor. But Mr. Chair, yes. with regard also, if we can take up protecting our institution and the Senate. I as, absolutely agree yes. with you, Congressman Gomez. In fact, paalala lang sa ating mga resource persons na naimbita, for the information na rin ng ating publiko, hindi naman po 101% pinaniniwalaan natin ng kumiting ito ang kanilang mga testimonya. The only reason why we are asking them to execute an affidavit nang sa ganon ay hindi po tayo balikan in the future para sabihin nila na sila ay pinressure, tinakot, pinilit, o hindi kaya isinubuan ng statement. And that is the reason why we require them to execute an affidavit. So ito ang gusto nating sabihin because we really want to protect the institution, both the Senate at itong lower house. Dahil po tayo dito sa Quadcom, ang ating layunin, wala naman iba kundi ipalabas ang katotohanan. Kung meron man pong lumalabas na mga personalidad o pangalang na babanggit, base sa mga testimonya o hindi kaya sa dokumentong isinasubmit sa atin, yan po ay tinitimbang natin. Nang sa ganoon, pag tayo'y gumawa ng committee report, lahat po ng side ng kwento ay kasama ho sa ating committee report. Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes. May we now ask PDEA to categorically state, no, is this the opinion of the Director General only, or this is based on reports or facts that were gathered by the PDEA when you said that it did not improve? Your Honor, Mr. Chairman, the question that was asked was that with the passing away of Mayor Espinosa, did it have any effect in Albuera? That's why my answer was that
As far as Albuera is concerned, we neither have any indication whether it diminished or the drug campaign or the drug trafficking situation flourished.